Ay nako, ang hirap talaga maging estudyante. Huwag kang mag-alala. Libreng gadget, libreng baon, at libreng tuition. Nasa kabataan ang pagbabago. The best ka talaga, Senator Dina. Ako po si Senator Dina Makiramdam para sa serbisyo ng bayan. Sus, wala na bang bago? Kapag binoto niyo ako ulit, ang mga plano ko sa terminong ito ay maisasatupad natin. Bakit di mo ginawa last year? Ano ginawa mo last year? Pagpapatayo ng subdivision, ano yung pabahay sa mga mayayaman? Kung gusto natin maging progresibo ang bansa natin, hindi ba dapat pagandahin muna natin to? Ah, kaya pala pinademolish mo yung mga bahay doon. Alam mo ba ang dami naghahanap buhay doon? Palibhasa kasi, ang progresibo na alam mo, yung mga natatapakan yung mahihirap. Minsan, para magkaroon ng progreso, kailangan natin iwan yung mga hindi naman natin kailangan. Eh doon ka madalas mangampanya nung huling election, di ba? Kaya pala todo ligaw ka sa kanila eh, at ang taas ng bigay mo sa pagbo-vote ba eh. Kasi papademolish mo agad sila without further notice. Ang galing mo naman. Alam mo, Iha, hanggat wala ka sa posisyon ko, hindi mo ko maiintindihan. Hindi ko talaga maintindihan kasi hindi naman ako gahaman tulad mo. Alam mo, minsan, iniisip ko kung may kakapinanggot ba kayong awa at konsensya sa mga ginagawa nyo eh. Di ba pinapaaral ka ng gobyerno? Bakit ang dami mong reklamo? Tinulungan ko naman yung pamilya mo na pinademolish yung tindahan ng nanay mo. Oo, binigyan mo kami ng pera, pero kapalit nun yung boto namin. Iha, grabe ang pangingialam mo, no? Hindi pa ba sapat na nagsilbi ako sa inyo ng 6 na taon? Talagang pakilamera ako. Wala kaming utang na loob sa inyo kasi tax namin yon. Yung subdivision na pinatayo mo, tax namin yon. Yung debut ng anak mo sa Okada last year, tax din namin yon. Yung bakasyon nyo sa ibang bansa, all expense paid trip ng kaban ng bayan. Wow! Masyado na yata yung personal. Huwag mo naman idamay ang pamilya ko rito, Iha. Ano, hindi ko idadamay. Nanay mo nasa Senado. Tatay mo nasa Kongreso. Kuya mo, mayor. Pati asawa niya nagbabalak maging konsehal. Teka lang, Akala mo ba makakalimutan ko kung paano kami itapo ng pamilya mo? Sige, bigay pera dyan. Ayuda doon, ayuda dito. Pero pagtapos ng eleksyon, parang di mo kami kilala. Pati yung paghingi ko ng scholarship, kailangan ko i-post online at ikampanya ka. Taas mo naman masyado. Baka kunin ka na ni Lord. Dali-dali kasi para sa inyo na itapon kami pag di nyo na kami kailangan eh. Alam mo bang sobra kaming naghirap nung nawala yung tindahan ni nanay? Pati yung pagtaas ng bili, hindi na kayong sustento ng tatay ko kasi di naman ganun kataas yung sweldo niya. Sabi mo pa, Kristiyano ka? Pero nasan yung puso mo? Yung puso ng pamilya nyo? May mas mahalaga pa ba kaysa sa mga buhay na dapat pinagsisilbihan nyo? Ni minsan ba naawa kayo sa mga katulad ko? Ilang taon na kaming nakikinig sa mga pangako nyo. Sa mga plataforma nyo na hindi naman konkreto. Ilang beses na kaming tiwala sa inyo. Pero nandito pa rin kami. Isang basura. Kami naman. Parang awa mo na kami naman oh. Pakinggan mo naman kami bilang tao at hindi bilang isang boto na kailangan mo.